XL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog na mga balita sa DZXL 558. Tuloy ang mga naglalagablab na balita ngayong maalab na tanghali, mga kasama. Ako si Buddy. Ako naman si Weng. Panay po natin naputulan, pasintabi po ha, naputulan na isang paa habang nadurog din ang isa pang paa ni Max Padon. Ay 43 anyos po ito matapos na mahagip ng tren ng Philippine National Railway sa kanto ng Jose Abad Santos sa may Santa Cruz, Maynila. Kanina umaga, mga kasama. Ayon ho kay Lito Layaban, forma ng Alleyway Construction, nagsasagawa sila ng repropping sa isang flood control canal sa may gilid ng Riles nang bigla raw tumawid si Padon at nahagip nga ng tren papuntang Tutuban. Kwento pa nilang kasama nito, nakita nila nakaladkad ito na ilang metro mula sa kanyang kinatatayuan. Humihinga pa naman daw si Padon ng kanilang buhatin. At bukod sa naputol at nadurog na mga paa, ay nagtamo rin po ng sugat sa ulo ang biktima. Talay, muling ipinaalala ho ng MMDA na suspendido bukas, May 1, sa buong Metro Manila ang number coding. Ito'y bilang pakikisa sa paggunita ng ika-112 taon ng Pag-araw ng Paggawa o Labor Day. Kinumpirma ito mismo ng MMDA sa kanilang Twitter account. Samantala, may libreng sakay ng LRT at LRT 1 and 2. Ang MRT Line 3 naman at, magkasama, lahat to ng release. Lahat ng tren, LRT, MRT, para bukas. Sa LRT, magsisimula ang libreng sakay para sa mga empleyado ng gobyerno at pribadong sektor. Tayo lahat, pwede dyan. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas... hindi na, malilate na tayo niyan. Late na. Pag ang oras yung mga alas 9, pwede pa, no? Alas 7 hanggang alas 9, libre sakay dyan. LRT to, at saka alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa LRT Lines 1 and 2. Alas 7 naman hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi magsisimula ang libreng sakay sa MRT. At ayon kay DOLE Secretary Rosalinda Baldos, kailangan lamang gawin na ipresenta ang company ID at ilog ang pangalan. Naku, mahabang proseso to. Matagalan to. Maglalag ka pa eh. Oo. Kung lahat naman na empleyado, pasukin na lang, di ba? Pangalan sa service gate sa mga stasyon para mabigyan ng libreng sakay. Ang si May Abando ay bakit nandito yung pangalan ni May? Napasama. Napasama. Writer ngayon umaga at tanghali. Naglalagablog sa 558. Malungkot, mga kasama, dahil kababasa lang natin na yung nasagasaan na hagip ng tren na kaladkad ay okay pa naman, no? Bagamat naputulan nga ng yung sugat sa ulo. Pero ngayon, ang balita po ay binawian na ng buhay. May balita at kasama natin live si Angel Ronquillo. Angel, i-radyo mo. Kasamang Buddy, binawian na nga ng buhay ay isang lalaki. Makaran nga siyang mahagip ng PNR train kaninang umaga. Ito ang kinumpirma ngayon ni Paul de Quiros, ang tagapagsalita ng Philippine National Railways. Makaran magtamo na matinding head injury ang biktimang kinilalang si Maximo Padon, 43 years old, at residente siya ng Commonwealth, Quezon City. Binawian ng buhay ang biktima dahil na rin sa dami ng dugo na nawala sa kanya bago siya sumailalim sa operasyon. Naganap nga ang insidente kaninang alas 6:40 ng umaga sa panulukan ng Antipola, Tabal Santos Street, sa kung saan papatawid umano ng release ang biktima nang bigla na lamang itong madulas at mahagip na ng tren na may biyaheng Tutuban patungo ng Bikutan. Naisugod pa sa ospital ang Tondo ang biktima, pero binawian din siya ng buhay kaninang ang pasado alas 10 ng umaga. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tata RMN. Naglalagablog sa 558. Na-recover ho ng, ito ba yun? Ito muna, mas maganda. May namatay ho na nang siya'y dalhin sa University of Southern Mindanao Hospital, si Professor Ronald Lopez, Security Director ng USM. Ito ay matapos siyang pagbabarilin sa bahagi ng USM machinery sa loob ng main campus sa loob mismo sa Kabakan, North Cotabato.
Naka-convoy ang biktima sa sasakyan ni USM Vice President Dr. Cayetano Pomares kung saan pauwi na sana ito sa kanyang bahay. Pero pagsapit ng convoy sa bahagi ng USM Machinery ay tinambangan ito ng mga armadong kalalakihan. Tinamaan si Lopez habang ligtas naman ang grupo ni Dr. Pomares. Unang dito ay nabatid na maraming natatanggap na death threats. Itong si Professor Ronald Lopez. DZXL Bulat Palaro. Hanggang ngayon po, hindi pa rin makapaniwala ang PhilAm basketball player ng Rain or Shine si Gabe Norwood na magiging bahagi siya at makakasalo ang mga kilalang tao sa Pilipinas na imbitado sa state dinner para sa bumisitang si US President Barack Obama nitong Lunes. Unang nasorpresa ang 29 anyos na si Norwood nang hindi niya akalayang makatanggap na imbitasyon mula sa Malacanang para sa hapunan na sinuportahan naman ng kanyang kupunan. Ayon kay Norwood, pinaghalong saya at lungkot ang kanyang pambihirang karanasan dahil yun din ang unang gabing pagharap sana ng pagharap nga talaga ng Rain or Shine sa first game ng PBA Semifinal Series kontra Talk and Text kung saan sila natalo sa score na 91-85. Pagamat hindi pa rin check ang dahilan kung bakit siya napasama sa may 250 na mga imbitado, ay pabarong sinabi na lamang ni Norwood nagbiro. Maaaring dahilan daw kung bakit siya mapalad na naimbitahan sa dinner dahil kamukha niya si Obama. Sa naglalagablab na nakabalik DZXL Showbiz Balita. Ano ba? Hello. Hi, thank you so much. You, It's me, you. Lolly. Hello, everybody, everywhere. Hi. Misteryoso. Misteryoso, hello raw. Yan. Minsan ka lang batiin ni Loli. Suplado yan eh. Oo. Walang nakikitang problema o mali ang TV host na si Bianca Gonzalez kung sakali raw makipagkaibigan ang kanyang boyfriend na si JC Intal sa mga ex-girlfriends nito. Sabi ni Bianca, wala namang dapat ipagselo sa mga ex ni JC dahil kaibigan din naman niya ang ilang sa mga ex-girlfriend niya. Sa paan niya, matured naman silang dalawa para haluan pa ng tampuhan o selosan ang kanilang relasyon. Basta't plain friends lang daw, no? At walang iba pang namamagitan. So yan, my friends, ang ating showbiz ngayon. March 20 nang sinurpresa ni JC si Bianca sa NAIA bago ito sumakay ng eroplano kung saan nag-propose ito ng kasal sa TV host. 3 taon nang mag-BF at GF sina Bianca at JC. Lollipop, lollipop. Naks naman. Ang demure ni Loli. Napansin mo, Parang soft na soft. ang klase. Klase ka ngayon eh. Classic ang dating. Parang dead ma lang. Parang wala nangyari, no? Wala. Medyo madulas. Kaya mo yun? Ito ang balitang panghimagas. Parang ito. Parang, kausap mo lang yung... yung usapan na parang... sa hangin ka. Parang bumubulong ka lang sa hangin. Bumubulong. Binati pa naman si Loli. Binati pa naman, oo. Sige. Pero parang dumaan lang yung pagbati. Hello, Loli. How are you? Binabati ka rin ni Miss Kyla ng Saint Scholastica. Misteryoso, ha? Kamusta raw? Hi, Miss Kyla, ha? Ingat sa Hello, shooting. Miss Kyla. Ingat sa shooting with Soko. Okay, magandang tanghali po. Ito na po ang ating balitang panghimagas. Hindi tulad ng normal na pangangampanya ng mga kandidato, isang paraan ang ginawa. Parang wala lang. Isang paraan ang ginawa Masyadong effort. ng 31 anyos na si Gaurav Sharma. May effort pa rin. May effort pa rin. Para walang lalanding na aeroplano. Na wala nga aeroplano. Parang nasa dagat ka lang. Ito, ulitin natin. Parang relax ka lang. Parang kausap mo lang si Tanggalin ko yung bed, ha? Para yung music, para relax talaga. Hindi tulad ng normal na pangangampanya ng mga kandidato, isang paraan ang ginawa ng 31 anyos na si Gaurav Sharma, isang independent candidate sa South Mumbai, India. Nagsuot kasi si Sharma ng damit na katulad kay Spider-Man na isang Marvel superhero at umakyat sa mga bintana ng isang 45-story building para lang mangampanya. Pambihira ang mangangampanya lang. Ginawa niya ito sa loob lamang ng 19 na minuto.
Paliwanag ni Sharma, kinakailangan ng ibang kalidad ng pag-iisip para maging karapat-dapat ang isang kandidato sa pwesto at matulungan ang mga mamamayan ng Mumbai. Sa bansang katulad nga naman ng India na marami ang hindi nakapag-aral, meron pa rin, no? Sa halip na pangalan ng mga kandidato, gumamit sila ng mga simbolo upang malaman ng mga botante ang kanilang iboboto. At ang mga simbolong yan ay katulad nito, halimbawa, palad para sa Congress Party, lotus para sa Bharatiya Janata Party, walis para sa AADMI Party at bintana para kay Sharma. Diba? Sabi ko sa'yo, pag ganun ka lang magkwento, parang nagkikwento, wala kang maintindihan sa kwento mo. Ganun lang. Kaya mo, meron ka ba naintindihan? Wala nga. Kami rin wala eh. Kumain pa ako ng India para lang kumuha ng parang wala lang. Yan. Tingnan mo to. Parang wala. Para Tige. sa pamilya ba yun? Parang kandidato ng ano Siyempre. Okay, yan po ang balitang panghimagas sa inyo ni Misteryoso, and happy listening to all of you. Thank you. Especially to Bebe and Pamela. May Bebe pa. Pero yun. Grabe talaga ang buhay. Thank you, Thank you. Wala kami naintindihan. Wala kami naintindihan. Mga kwento talaga ganun. Walang pupuntahan ng mga kwento na ganun. Paano ka magiging KBP Golden Dove Award yun yan? Congratulations kay kasama Rod Marcelino natin at kay kasama Lourdes Escaros. Congratulations. Up. Oh, yan. Practice tayo ulit next time. Yung walang relax lang. Babasahin, pare, go ahead. Wala na, parang walang nangyari. Relax na lang. Ito, kinakala kong bigyan ng effort ito. Sa kauna-unahang pagkataon na punong abala ngayon ang Philippine Charter Sweepstakes Office para sa 4 na araw ng International Conference on Lottery. Yun yung Asia Pacific Lottery Association, World Lottery Association 2014 business seminar kung saan dumadalo po nasa 145 na delegado but sa 26 na mga bansa. At yan po hanggang bukas. Welcome ni PCSO Chairperson Margarita Wico ang mga delegado sa pagsasabing sa lottery, it's more fun in the Philippines. Sinabi naman ni GM Jose Ferdinand Rojas na tayo lang ang bukod-tanging bansa na maraming klase ho ng loterya gaya ng Bingo Milyonaryo, Small Town Lottery, Scratch It Card, Sweepstakes at Digit Games na 6 digits, 4 digits, 3 digits, and 2 digits. At syempre, ang Lotto. Thank you, PCSO. Salamat na marami. Thank you. Alright. Dire-diretso na kami. Naglalagablab na Balitang Tatak RMN. Yung napakinggan dito lamang sa DCXL 558. Tama ng tanghali yun ng Miyerkules tayo. Abril 30, 2014. Kasama nyo nga ho sa serbisyo publiko, hindi province of Occidental Mindoro. Mabuhay. Ako si Buddy Oberas. And from the city of Zambo, LDSS Primo Hermano. Salamat na marami. Ako si Weng de la Peña. At kami po lahat dito ay Tatak RMN. Sumayin